Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Gerald Orgasan Vidal from Big Exalt Ministry at ngayon po ay kasama po natin ang atin pong speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang ilan sa inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Kamusta po? Magandang araw din sa Gerald. Mabuti naman po sa biyaya ng Panginoon. Handa na po ba kayo sa aming mga katanungan, Pastor? Sa biyaya ng Panginoon. Okay, simulan na po natin. So para po sa ating unang katanungan, sa panahon ng aktivismo at pagiging vocal online, paano po ba namin malalaman kung naayon po sa salita ng Diyos ang aming mga ginagawa? Ayan, napakagandang tanong yan. Kung maalala mo sa James 1:19, maliwanag ang sinabi, be slow to speak. Meaning, pag-isipan mo muna yung iyong sasabihin. At ihambing mo sa salita ng Panginoon Diyos. Kung di ka sigurado, humingi ka ng payo dahil ayon din sa salita ng Panginoon, if there's the more counselors, there is safety. So, kung hindi ka maliwanag sa mga bagay-bagay, hindi masamang i-apply mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. At para naman po sa ating pangalawang katanungan, Pastor, ano po ang pagkakaiba ng pagiging relihiyoso sa tunay na pananampalataya? Ayan, sa Biblia, pag ginamit mo yung salitang religyoso, it's something to do with your practice of your belief. Kaya nakasama yun yung iyong pananampalataya. Yun yung expression ng iyong pananampalataya. Kaya nga, nasasalin din yun ng salitang worship. Kung tama yung worship mo, tama yung pananampalataya mo, ito dapat ang action mo. So it has nothing to do with the group. No? Kasi minsan ang tingin natin sa atin kasi ang word na religion, grupo, hindi ganoon. Bagamat yun ay ginagamit na common sa atin, pero yung sa gamit sa Bible, ito ay patungkol sa iyong stand or conviction. No? Kaya kung tama yung pagsamba mo, sabi niya, tama yung pananampalataya, tama yung aksyon. So magkaugnay yun, yung religion na yun. And kung sapat na po ang pananampalataya lang, ito po yung ating pangatlong katanungan, Pastor. Bakit sinabi ni James na faith without works is dead? Ayan, ang pinag-uusapan dito ni James, hindi siya salungat doon sa pananampalataya na mahina, pananampalataya na parang lumalago pa lamang. Siya ay tumutugon sa mga patay na pananampalataya. Kaya sabi niya, dead. Kasi ang patay na pananampalataya, walang bunga yun. Ngayon, kapag totoo yung pananampalataya, magbubunga yun. No, hindi mo pwedeng pilitin yun. Kasi kung ang pananampalataya mo ay abiding ka in Jesus, sabi ni Jesus, he who abides in me will bear fruit. Di ba? At yung fruit na yun may be 30, 60 folds, 100 folds. So, kahit na maliit yung bunga, kung yan sa tingin mo, hindi ikaw ang tinitira ni James. Yung faith natin kay Jesus, yun ang nagdidikta sa atin. Ganun pa man, paano tayo nakakatiyak na yung faith na yan ay buhay na faith? Di ba? May bunga yan. Kaya nga, faith without work is dead. Di ba? Kasi kung patay yan, hindi magbubunga yan. Kaya patay yung pananampalataya. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for Sunday Fast Track. God bless everyone.